likewise, in the Bible story, napag-aaralan na natin ngayon about sa buhay ng mga Israelite. Amen? Di ba alam niyo na yung kwento ni Moises, ng mga Israelites, kung paano sila pinalayas sa Egypt. Ngayon, sa kwento at level up ng pag-aaralan natin ngayon, kapatid, ibang klase to. Kasi kung tayo gusto natin mag-level up in our way, sa pamumuhay natin, ang mga Israelites gusto namang i-level up ng Panginoon. Nakikita niyo ba sa story ni Moises? Di ba? Na gusto na lang nila doon sa Egypt kasi masaya sila doon, komportable sila, pero ang Diyos hindi yan. Dahil ano ba sabi ng Diyos? Sa John 10:10, ang kaaway pumunta dito para pumatay, magnakaw at sumira. But God wants us abundant life. Amen? Kaya ang gusto niya sa mga Israelites, it's abundant life. Amen? At kung ngayon, makikita natin dito sa story na pag-aaralan natin ngayong umagang to, patungkol sa Israelites, na they are so blessed. Kasi hindi sila yung gustong mag-level up, pero ang Diyos mismo ang gustong mag-level up sa kanila. Amen? Amen? So, pag-aaralan po natin, level up into the promised land. Amen. Lagi ko naririnig kay Pastora this week. Gusto ko makarating sa promised land. Amen? So, bago tayo mag-start, let's take a moment na kausapin ng Panginoon. Let's bow our head. Hallelujah. Lord, Panginoon, we open our heart to you. We pray, Lord God, that you will give us a clear vision to your word. Clear vision, understanding to your word, Panginoon. As we dig, Father God, to your word, Panginoon, would fill us, our heart with grace and goodness, Panginoon. And I continue pray, naturuan mo po kami, Father God. Instruct us. Teach us, Panginoon. Guide us. And direct us sa uri ng karunungan na nais mo para sa pamumuhay namin sa mundo. And we, Lord, Father, we continue pray na ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat mga anak mo na narito. I ask for your Holy Spirit. And we welcome your Holy Spirit. Ikaw ang mag-minister sa buhay nila, Panginoon. Lord, vessel mo lang ako, tago mo po ako sa iyong likuran. At ikaw po ang siyang patuloy may taas sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, in Exodus, background lang tayo, history tayo para maka-level up tayo into promised land. Ano? Matandaanan natin kung ano yung mga bagay na ginawa ng mga Israelite through the life of Moises. And in Exodus, narinig natin yung kwento ni Moises and Israelite na gusto silang palayain sa Egypt. Amen po. And while I'm studying the life of Moises through Israelite, through meditation, ito po napaka-importante ito para alam po natin kung ano ba yung meditation. Amen? Pag sinabi mong meditation, not emptying the mind, but filling the mind with God's Word and carefully thinking about it so it changes your life. Idip mo yung pagkaunawa mo sa salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayin, sabi nga sa salita niya. Amen? And thinking deeply about God's truth. Amen? Nakakasunod? And remembering and applying His teaching. Amen? Ganun po ang meditation. Hindi siya yung meditation na nakikita niyo sa yoga. Ha? Na nagaganon. No? Nagpapakalma ng isip. Hindi yun. Ano po? Meditation, ito yung ma-remember natin at may apply natin yung mga teaching na minumuni-muni natin sa Panginoon. Sa salita ng Panginoon. Amen po. And habang inaaral ko ang life ni Moises, ang Diyos napaka-bless. Ang mga
Israelites ay napaka-blessed sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Bakit po? Kasi pinalaya sila from slavery. Amen po? When we study the book of Exodus, we learn that Egypt was a type of the world. Amen po? Pag pag-aaralan natin at ididip natin yung learning natin tungkol sa kwento ni Moises at Israelite, ito yung magiging reflection sa kwento. Sabi dito, we learned that Egypt was a type of world. Totoo naman. Ang mundong punong-puno ng kasalanan. And we learned that Pharaoh was a type of Satan that who want us bound and slave in the world. Diba? Si Pharaoh daw, isang kaaway, is a type of enemy na siya yung gustong, anong tawag dito? Gustong makulong lang tayo sa pagkakasala. Kaya ayaw niyong palayain yung mga Israelite. Are you with me? Nakakasunod po. Amen. And we learned that slavery that Israelites suffered in the land of Egypt was a type of slavery to the sin in the world. Yung pagkaalipin during ng Israel sa Egyptian, ito daw nagre-represent na tayo yon na nagkakasala at minsan nagiging alipin ng kasalanan. Amen po? At as we continue digging sa word ni Lord, sa book of Exodus, that the story of Israelite and Moses, we learn that Moses was a type of Jesus who come to us to bring out of slavery. Tama? So nung time, yung mga Israelite, nakukulong na sila sa pagkakasala, si Moises, gumawa ng paraan. And even this generation, ganun din tayo. Minsan nakukulong tayo sa pagkakasala. That's why Jesus make a way, amen po, para magkaroon ng kalayaan sa pagkakasala. Amen po, nakakasunod? Amen. And we learned that passing of the nation of Israel through the Red Sea was a type of water baptism. Diba? Kaya, di ba, nabaptize kayo? Kasi malaya na kayo sa slavery. Malaya na kayo sa kasalanan. Amen? Malaya na kayo kung saan kayo kinukulong ni Pharaoh. Malaya na kayo kung saan kayo kinukulong ng Satanas, ng kaaway, ng enemy. Tanong, malaya na po ba kayo? Kasi kung hindi pa, mahirap tayo mag-level up into the promised land. Amen? Malaya na po ba kayo? Amen. So, since we are already free from sin, we are already repent, and we accept Jesus Christ. Kaya ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone, the new is here. Amen. Bago na po ba tayo? Amen. Amen! Hallelujah! Nabaptize na tayo, di ba? So, we repent, we ask forgiveness to the Lord, and we accept Jesus Christ. We are new creation. Amen? Nakakasunod po? Amen. Hallelujah. Malakas mo ba yung boses? Para makinig yung mga chikit mo dyan. Busy sila. Amen. So, sa journey yon, natapos na ang pagkakulong natin sa kasalanan. Now, kaya nga makikita ninyo, di ba, the book of Genesis, Numbers, Deuteronomy, ano pa yung Exodus, Leviticus, it's a book of law. Kung makikita natin. Amen? Ngayon, pupunta tayo sa history.
Book of Joshua. Amen? Where the history meets divine promise. Ito yung kasaysayan kung paano nagtagumpay ang mga Israelites na makapunta sa promised land. Amen? And show types and shadows of things that are to come. Hindi lang to basta history, sinasabi dito sa Book of Joshua na pag-aaralan natin, hindi lang siya basta uri ng history, kundi isa din siyang uri at, anong Tagalog ng shadow? Sorry. Anino. Amen. Anino ng isang bagay na mangyayari. Amen po. And give us a picture of greater and ultimate fulfillment that apply to our Christian life. So ready na kayo kung ano ba yung promised land? Amen? So i-level up natin. Let's level up into the promised land. Amen po. Ang promised land na tinutukoy dyan is the Canaan. Canaan, isang lugar na kung saan masagana, abundant, punong-puno ng milk, and punong-puno ng honey. Amen? Diba? Punong-puno ng milk and punong-puno ng honey. Hallelujah. At makikita natin dito, sa Promised Land, kasaganaan, kaunlaran, katapatan ng Diyos, at kapahingahan, at bagong buhay kay Kristo. Amen po? So may idea na kayo about Promised Land? Amen. So kung titignan natin, ang Canaan, ang Promised Land, sa Bible, it's a type of map. Bahagi ng lupa. Amen po? But as we deep and digging to study the Word of the Lord, ang Canaan, it's a lifestyle. A promised land, it's a lifestyle. Amen po? It's a life of knowing God's promises, embracing God's promises, and walking out God's promises. Amen po? Kaya nga sinasabi ng Panginoon work out your salvation. So hindi lang kayo natapos na makalaya sa kasalanan, kundi patuloy ninyong lakaran ang salita ng Panginoon. Patuloy ninyong aralin ang salita ng Panginoon. Patuloy ninyong yakapin ang salita ng Panginoon. That's why promised land is given to you. Binigay na ba ng Diyos ang salita niya sa atin? Amen. Amen? Kaya nga sabi, di ba, ang definition ng Bible is a basic instruction before leaving earth. Nakasunod? So, ang promised land, ito yung lifestyle na natin dapat. Lifestyle na mas matuto pa. Amen? Mas yakapin pa. Mas lakaran pa ang salita ng Panginoon. Amen? So, bago tayo mag-start, introduction pa lang po ito. Pero I try. Sa life of Joshua, matututunan natin, si Joshua, he came from the tribe of Ephraim. Tama ba ako? Ephraim. Tagalog. Yan. Sabi nga, di ba, son of Nun. And the book of Joshua, walang specific na nakalagay kung sino yung nagsulat dito, pero ang sinasabi ng mga alam ko nabanggit na to ni Pastor, ang sinasabi ng mga theologian na si Eleazar, yung anak ni Aaron na pamangkin ni Moises. Amen po? Became one Moises' closest assistant and faithfully served him for many years. Amen. He was one of the 12 spies sent to explore the land of Canaan. Out of 12, only Joshua and Caleb trusted God and believed Israel could conquer the land. So meaning, si Joshua, isa siya sa laging assistant ni Moises. Bakit po?
Kasi siya ang general ng soldier nung time ni Moises. Isa siyang general, siya yung nagkukommand, siya yung nag-uutos, siya yung nangunguna pagdigmaan. And because of, makikita din natin dito, because of his faith and obedience, God chose him to lead Israel after Moises. Amen po? Kaya mababasa natin sa Book of Numbers, medyo sisegue ko lang para mas lalo pa nating maunawaan. Book of Numbers, chapter 13, verse 16. These were the name of the man whom Moses sent to spy out the land. And Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua. So, tandaan ninyo itong verse na ito Pinalitan yung pangalan ni Hosea ng Joshua. So, ang una niyang pangalan that time, Hosea. Amen po? At kung titingnan natin, as we dip, papag-aaralan natin, may meaning niyang pagpapalit ng pangalan. Amen po? In Deuteronomy, sinabi dito, ito yung binabalikan lang natin yung life of Joshua. Deuteronomy chapter 34, verse 8 to 9, And the people of Israel wept of Moses in the plain of Moab 30 days, when the days of weeping and mourning for Moises were ended. Ito na yung mamamatay na yung mentor mo. Diba? Mamamatay na si Joshua, ay mamamatay na si Moises, na mentor ni Joshua. Amen po? And Joshua, the son of Nun, was full of spirit of wisdom, for Moises had laid his hand on him. Kaya sabihin niyo sa mga mentor niyo, ilay hands niyo. Diba? So the people of Israel obey him and did as the Lord had commanded to Moises. Amen po? Nakakasunod pa? Let's go back dito yung sinabi ko. Yung changes ng salita ng pangalan ni Joshua. Nung inaaral po ba natin ang life of Moises and Israelites, minsan natanong ninyo, bakit hindi nakapunta sa promised land si Moises? Bakit? That's why. Yeah, minsan, actually, hindi siya yung main reason bakit hindi nakapunta si Moises sa promised land. But, he disobeyed God. Totoo yun. Kasi nung time na humingi ng tubig ang mga Israelites, may binigay na rock si Lord para pagkuhanin, which is ang dapat gawin dapat ni Moises doon, is kausapin lang. Pero dahil may anger, nagkaroon ng anger issue si Moises, pak! Binasag. Pinalo. Amen? At dahil doon, hindi nag-fail si Moises na ma-present ng maayos ang Panginoon. Kasi nagkulang siya sa pananampalataya. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the rock is the Lord. Amen po? Nakakasunod? But, ito po yung main reason why Moises hindi siya nakapunta sa promised land. As we dig, sabi ko nga sa inyo sa verse na to, may reason bakit pinalitan yung name of Joshua. And as sa studies ng theologian, makikita natin dito, sabi niya, Moses was also type of law. In fact, he was the lawgiver. The law came through him. He called it, in fact, the law of Moses. Diba? Tinatawag po natin yon. And the reason why Moses was not allowed to bring people to Israel into the land is because you cannot enter into the promised land of God through the law. Amen? You can only enter into the promised land of God through Yeshua Jesus Christ. Amen? That's why yun yung pangalan ni Joshua.
Sabi dito, John chapter 4, verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Jesus Christ. Amen? Since si Moises, lawgiver lang siya, kaya God's preserved Joshua and Israelites, so his original name was Hosea, but Moses renamed his Joshua, which means the Lord is salvation. Amen? Nakasunod po. Kaya hindi nakapunta sa promised land si Moises. Dahil batas. And only Jesus is the way, the truth, and the life. Amen po? Kaya makikita mo dito, preserve talaga ng Panginoon and hindi accidentally na nalay hands ni Moises si Joshua. Kasi merong kaparaanan ng Panginoon. Amen po? And the meaning of the name of Joshua is the Lord of salvation. Amen po? Nakakasunod? Oh, so, naiintindihan nyo na yung story. Okay, let's go sa salita niya. Hallelujah! Lapit na. Sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 9, dito lang tayo mag-stay para mas lalo pa nating maunawaan yung story ng pagle-level up ng promised land into the promised land. Joshua chapter 1 verse 9, nang mamatay na si Moises, nalingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Joshua, na anak ni Nun, si Moises na aking lingkod ay patay na. Kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita na tumawid sa ilog Jordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ang lahat ng lugar na aapakan ninyo ay ibibigay ko sa inyo gaya ng ipinangako ko kay Moises. Ito ang magiging teritoryo ninyo mula sa disyerto, sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon, sa hilaga at sa mula sa malaking ilog Euphrates sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran at ang lupain ng Heteo. So, laki. Walang makakatalo sa inyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagsama kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Grabe yung pagsama ng Panginoon, no? Kahit ayaw mo mag-level up, sa gusto't ayaw mo, ile-level up ka pa ng Panginoon. Amen! Amen! Sabi sa 6, magpakatatag ka at magpakatapang. Be strong and courageous. Amen po? Dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. In 7, magpakatatag ka at magpakatapang. Sabi ulit ni Lord, be strong and courageous. Amen? Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalimutan upang magtagumpay ka saan ka man pumunta. Kung titignan mo dito may command. Sundin daw yung kautusan na ibinigay sa kanya ni Moises. Para ano? Magkaroon ng victory. Diba? Victory. And sabi sa 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano matupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Amen? Kung gagawin mo ito, magiging maunlad ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Kung mapapansin ninyo, yung sinasabi ng Panginoon dito, na if you embracing, you knowing, you walking sa salita ng Panginoon, there's a victory. At yung promise lang na yun, binigay na sa inyo ng Panginoon. Wala nang makapagbabago dun. Amen? Kasi yun na yung gusto ng Diyos para sa inyo. Amen po.
Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa'yo. Be strong and courageous. Huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako ang Panginoon na yung Diyos ay kasama mo kahit saan pumunta. Grabe yung protection ng Panginoon, no? Grabe yung pag-i-encourage ng Diyos kay Joshua. Amen po? At kung babalikan natin dito, Lord command Joshua na maghanda kayo. Amen? Ikaw at ang lahat ng Israelita ay tatawid sa ilog Jordan papunta sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Kaya the promised land is a lifestyle. Amen po? Binigay na ng Diyos yung lupain. Binigay na ng Diyos yung salita niya sa atin. Amen po? And habang inaaral ko yung buhay ni Joshua, ito yung mga emotion na naranasan niya nung namatay yung mentor niya. Nagkaroon din siya ng fear of failure. Di ba, syempre, sa pagle-level up sa'yo, hindi mo alam kung ano yung possibility. Di ba? Hindi mo alam yung magiging changes. Hindi mo alam yung bago. Lalo na pagbago sa atin, mahirap. Di ba? And nagkaroon din siya ng emotion na intimidate siya. He feared the failure. Babalik po ako sa emotion na yun. Because he faced the insecurity about his own ability compared to Moises. Kinukumpara niya. Amen? For example dito, sa trabaho, di ba? Pag bago ka, minsan makakumpara mo yung sarili mo na, ang galing niya, no? Di ba? May insecure ka sa mga knowledge na meron na siya. Di ba? Kaya ngayon, si Joshua, yun din yung emotion na na-encounter niya that time. And then, emotion of intimidation. Since nakita na ni Joshua, kung babalikan natin, si Joshua ay kasama sa 12 spies na inutusan ni Moises. Nung buhay pa si Moises, nakita niya yung mga giant na kalaban na andun sa Kanaan. Biruin mo malalaki. Kaya na-intimidate siya. Di ba? Naku, kaya ko kaya yun. Siguro ako hindi. Charot. Di ba? Kung sa pisikalan lang, ang labanan, ay, kaya. So si Joshua, that emotion, na-intimidate siya kasi malalaki. Nung time na napuntahan nila, pina-spice ni Moises sa kanila, Caleb, Joshua, punta kayo, tignan ninyo yung Kanaan, and then nakita niya, mga malalaking tao yun nandun. The giant. Amen po. Hallelujah. And sa emotion din ni Joshua, na-feel niya yung anxiety regarding the people. Amen? Maka-amen sa atin yun. No? Diba? Nakita ni Joshua kasi yung responsibility na buhat-buhat ni Moises. Nakita niya yung mga attitude ng mga Israelite during sa wilderness. Ay, sorry. Bato-bato sa langit, tamaan, bago. Huwag magbukol, gagaling yun. Amen? So ito yung mga emotion na makikita natin. Bakit? Bakit yan yung emotion na nag-come up? Kasi sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na yung Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Amen? That emotion's valid. Diba? Yung emotion na yon, totoong naramdaman ni Joshua. Nagkaroon siya ng fear of failure, intimidation, anxiety regarding of the people. Totoo naman. Amen? Amen. Sabi
Sabi ko nga kanina, in level up, maraming changes yon. Amen? Maraming changes kang mai-experience na minsan, yung mga emotion ni Joshua, yun yung makikita mo. May intimidate ka, may stress ka, may anxiety ka. Amen? Ano pa? Magkakaroon ka ng fear dahil sa level up. Pero lagi yung tandaan, kung ang level up na yan galing sa Panginoon, hindi ka na pababayaan. Amen? Pinabayaan ba si Joshua? Hindi. Kaya nga, once you level up, sabi sa Philippians chapter 21, "For to me, to live in Christ and to die is gain." Amen? Kagaya ni Paul, noong time na encounter, nagkaroon ng divine encounter si Paul kay Lord, doon na nag-transform yung buhay niya. Amen po? Doon na nag-transform na sa mabuhay, sa mamatay, sa Diyos pakinabang. Amen po? Hallelujah? Alam naman po natin yung buhay ni Paul, di ba? Nagpapatay ng pinapersecute niya yung mga Christian. And when God's make a way para ma-encounter siya, grabe yung paggamit ng Diyos sa kanya. Tayo din kapatid, pinalaya na tayo ng Panginoon sa Egypt, kung saan the sin ang siyang patuloy na nagkukulong sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-level up tayo. Level up sa lifestyle, sa promised land na gusto ng Panginoon. Amen? So, hindi ka lang matatapos doon, kapatid, na pinalaya ka ng Panginoon. Nakilala mo ang Panginoon. That's why, ang alam nyo, while reading sa Book of Life of Joshua, makikita mo dito ang audience nila, Christian. Amen po? Kasi, many Christians are saved, but not same remain spiritually stuck. Nagigets ninyo? Maraming Krisyano ngayon na save sila, yes, they know Jesus, but minsan, nagkakaroon sila nagre-remain sila sa mga spiritual stuck ng stuck of fear, stuck of doubt, stuck of compromise, at higit sa lahat, stuck in the wilderness of mentality. Amen? Pero karamihan sa atin, alam niyo po, nai-stuck tayo sa stuck of wilderness mentality. Ano ba yung wilderness mentality? Ito yung pag-uugali ng mga Israelite na complain muna bago hinahakbangan. Amen? Pag sinabi ng mentor, ganito, kailangan mo mag-disciple, ako, hindi pa handa yung puso ko. Naku, hindi ako dyan pinapagamit ng Panginoon. Itag ko na lang kayo, sige. Diba? Naku, hindi yan yung yung forte ko. Forte ba yan ni Joshua? Ang forte ni Joshua, soldier siya. So, mas marami siyang alam tungkol sa pakikipagdigma. But to lead people, hindi niya rin yun kaya. That's why the emotion of Joshua, nagkaroon siya ng fear of failure, intimidation, anxiety, kasi hindi siya ganun kagamay. Amen? Kaya yun yung na-stuck tayong mga Christian. Many of Christian ngayon, they save ya. We know Jesus, pero takot magpagamit. Ay, itatag ko na si Angeli, itatag ko na si Noemi. Diba? Anaming. Diba? Damay-damay na tayo. Oo, lahat na kayo. Lahat na tayo. Hindi lang naman kayo. Amen. Pati si Ibon. Lahat niya. Oo. Actually, nandito. Boy. Nakakasunod, guys. Amen. Nabubusog.
Amen. Tinatamaan? Magbago. Amen po. Sapol na sapol. Iwas. Huwag tayo umiwas. I-process natin ng tama. Amen po. Sabi ko nga kanina, yun nga, maraming kilala na natin ang Panginoon. Pero minsan, takot sa magpakumit sa Panginoon. Amen po. So I hope, sa pag-aaral natin ng Book of Joshua, mag-iiba yung pagtingin nyo sa pag-level up sa inyo ng Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Amen. So ngayon, punta tayo how to level up into Promised Land. Sabi ko nga kanina, Promised Land, it's a lifestyle. Pamumuhay. Knowing, embracing, walking the promise of the Lord. So yung promise lang na tinutukoy, binigay na sa atin, which is the Bible. Amen? Kung babasahin mo ang salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kasaganaan, like Kanaan, magkakaroon tayo ng buhay, bagong buhay kay Kristo, at higit pa sa lahat, kung makikita natin doon, kaunlaran. Diba? Minsan, as we study, as we reading the word of the Lord, minsan, nandun yung kagaanan. Because God instruct you eh. And God's give you give the promised land. Anak, sa'yo to. Pangako ko to sa'yo. Lahat na nakasulat dito, pangako ko, iyong iyo. At kahit kailan hindi mag-fade. Amen. Amen po? Amen. So guys, let's level up into the promised land. Amen po? So one, how to level up into the promised land? Living the wilderness mentality. Amen po? Alisin mo na yung, Lord, hindi ko kaya. Lord, pag-ready na yung puso ko. Amen? Lord, pag okay na yung schedule. Amen? Lord, tawag dito. Lord, susunod na lang ako pag magaan na. Amen? Lord, pag akma na sa lahat. Amen po? Complaining, demanding sa wilderness mentality. Amen? Alam nyo guys, if you truly encounter the love of Jesus Christ, walang ibang magdadrive sa inyo, kundi yung pagmamahal na ginawa niya sa inyo. Amen po? Kaya minsan, di ba, makikita ninyo, grabe yung puspos ng mga disciple noon when they encounter the Holy Spirit. They share the Word of God. Amen po? And even Paul, when na-encounter niya ang Panginoon, nakita niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, yung habag ng Panginoon sa kanya, ginamit niya ang buhay niya sa mamatay, sa mabuhay sa Diyos pakinabang. Amen po? Amen? May kinakausap na ba ang Panginoon? Oh, magtuturo na. Hallelujah. I hope sa paglabas natin dito, makikita na namin kayo, meron na kayong dinidisciple. Amen? Always pray for the people. Lord, sino pa yung gusto mong makakilala sa'yo? Papadala yan ng Panginoon. Basta, in level up, into the promised land, live the wilderness mentality. Amen po? Amen. Pangalawa, through faith and courage. Para mag-level up tayo, bigyan mo ng katapangan, ng pananampalataya at katatagan. Hindi mo madadaan yung promised land. Hindi ka makaka-level up
Amen. Nakasunod po. Kaya nga sabi dito ni Lord sa kanya 3 beses, magpakatatag ka at magpakatapang. Joshua. Amen? Sabi rin sa 7, magpakatatag ka lamang. Sorry. Magpakatatag ka lamang at magpakatapang. 3 beses niya ito binanggit. Amen? And sabi niya rin sa last verse, magpakatatag ka at magpakatapang. Amen? Kasi sa buhay natin, totoo lang, sa pag-aaral natin, kung hindi ka magiging matatag at matapang sa calling sa'yo ng Panginoon, hindi ka magle-level up. Totoo yan. Mas gusto mo na lang mag-upo, mag-sit. Amen po? Manood. Mag-watch. English lang yun, di ba? Diba? Kaya habang nabubuhay tayo, kapatid, gamitin na natin yung buhay natin para sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang makinabang sa buhay natin. Kasi may gusto tayo eh. Diba? The crown. Welcome, my faithful servant. Amen? And number 3. Obeying and meditating God's Word. Sa pagle-level up, kailangan mo ng obedience. Kailangan mo rin i-meditate yung mga salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi sinabi niya dito sa Joshua chapter 1 verse 7, magpakatatag ka, tapangan mo, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan ko na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mong itong kalilimutan upang magtagumpay ka. The victory is there. Amen po? Kaya gusto ng Panginoon, obedience and meditating to His word. To His word. Amen po? Kasi kung di mo babasahin ang salita ng Panginoon, kapatid, walang ibang mag-i-instruct sa'yo ng maayos. Amen po? Walang magta-transform sa'yo ng maayos. Amen? Walang mag-aayos sa'yo ng maayos. That's why, laging sinasabi sa atin ni Pastora, magbasa kayo, magbasa. And dito sa salita ng Panginoon, meditate His Word, araw at gabi, minsan hindi pa. Minsan once a week lang. Minsan hindi pa. Amen? Kung oras ninyo, hindi nyo makayang maibigay sa Panginoon, kapatid, pati buhay nyo, hindi nyo rin kayang ibigay sa Diyos. Amen. Amen? Kung oras lang yun, ha? Tandaan ninyo, oras lang yun, hindi nyo kayang maibigay sa Panginoon, pati buhay ninyo, hindi nyo kaya. That's why, questionable ang Christian life natin. Amen po? Kaya sabi niya dito, obey and meditating His Word. Uulitin ko, sundin mo mabuti ang lahat ng kautosang ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mong kakalimutan upang magtagumpay ka saan ka man magpunta. Because the word of the Lord, instruction yan galing sa Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang salita, di ba? Ang Diyos ay salita. Amen po? At lagi natin tong i-meditate araw at gabi. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi. So, hindi lang ang mentor nyo ang may gustong magbasa kayo lagi ng Bible. Kundi pati ang Diyos. Kundi ang Panginoon. He command us na basahin natin. Amen po? Dito na ako magtatapos. Conclusion.
Rise up, Joshua generation. Change our mentality from what if to even if. Amen? Conclusion, rise up, Joshua generation. Change your mentality to what if to even if. Lord, what if? Alisin natin yung what if. What if mag-fail ako, Lord? What if hindi ko kayang gawin yung mga bagay na pinapagawa mo? Let's change that, mga kapatid. Alisin natin yung what if. At palitan natin na, Lord, even if hindi ko kayang gawin, tatayo ako. Even if mahirap to, Panginoon, sa schedule ko, tatayo ako. Even if patuloy nakakaranas ng problema, tatayo ako. Amen po. Hallelujah. So ngayon, alam ko, hindi ko man alam yung mga bagay na pinapahakban sa'yo ng Panginoon, pero isa lang ang alam ko. God is calling sa atin ngayon. Hallelujah. I hope may natutunan kayo. I hope naging klaro yung pag-level up natin into promised land. Amen po? Sa lahat ng natamaan, bato-bato sa langit, tamaang magbago. Why we need to raise up Joshua generation? Kasi may mga great commission tayong pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19, Therefore, and make disciple of all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Walang sinabi dito na go therefore, pastors, leaders. Wala po, kapatid. Amen? Disciple of all nation. Amen po? Hallelujah. Ready na po ba tayo maging Joshua? Ready na po ba tayo i-level up ng Panginoon? Amen. Amen?